Hello po, good evening sa ating lahat na nandito sa Riyadh. Good evening lahat ng mga kapwa OFW. Good evening and good morning sa iba. Kung saan man kayo nagsulok ng mundo, kung saan kayo naroroon, good evening and good morning. Wala lang. Ito. Pagod. Sobrang pagod. Hindi ko maintindihan yung katawan ko. Sana nasa mabuti tayong kalagayan lahat. Diyos ko, kailan pa ito mawawala yung Alam ko tayong lahat nag-alala sa kapakanan natin, sa ating mga pamilya. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ang Diyos lang ang tanging nakakaalam. Kaya i-pray lang natin lahat na nasa mabuti tayong kalagayan. At sana ito halos hindi ko na bigkasin yung sakit na nagkakalat. Sana mawawala na yung virus, ha? Kailan pa kaya yan mawawala? Yun ang kinatatakutan sa lahat, eh. Nandito na tayo sa loob ng bahay. Hindi natin alam. Yung mga amo natin lumalabas. Tanging ang Diyos lang nakakaalam. Diyos lang bahala sa atin. Kaya ipalayo tayo niya sa sakit. Malayo tayo sa pamilya natin. Ang ating mga mahal sa buhay. Diyos ko, ito tayo. Ito naman ang haharapin natin. Ramadan na naman. Tumaiyak ako sa sana nga, nasa mabuti tayong kalagayan. Hindi natin alam, eh. Hindi ko maiwasan na mag-emotional ako. Malaya ako sa pamilya ko. Malaya ako sa mga anak ko. Single mother lang ako. Nag-iisa lang ako sa nagtalagulit sa mga anak ko. Pasensya na kayo, ha? Hindi ko maiwasan na mag-emotional ako. Ito, gumagawa ko ng sandwich para bukas. Pinapray ko lang na lahat tayo maging okay. Lalo na parating na yung Ramadan. Sa Tuesday, Ramadan na. Starting naman tayo. Kulang sa tulog. Maraming gawain. Kaya, sana makayanin natin to. Kayang-kaya natin to. Maliban lang sa sakit. Yun ang sana na i-pray natin na hindi tayo madagpuan. Yung mga amo natin nasa labas, minsan nasa labas na pupunta-punta. Tulad ng ibang mga OFW dyan, nasa bahay lang sila. Yung amo nila, bisan kahit alam na nila may yung mga kapatid nila, yung mga kamag-anak nila, kahit meron ng virus o COVID, sige pa rin. Ayan, pag uwi, ayan tuloy, nagka-COVID sila, napahawaan pa nila yung mga katulong nila. Pauwi na sana ako ngayong ngayong June na to. Pero kaso lang hindi pa natapos yung bahay ko.
Nag-alala na ako sa iba kong mga gamit. Nasa negros yung iba kong gamit. Yung TV ko kahit 1,000 lang sana, 2,000 lang sana. Okay lang yun, bahala na lang. Malapit na mag 15,000 yung flat screen ko. Mabuti lang sana kung hindi pinabayaan. Mabuti lang kung ako ang sa side nila, kung ako ang sa sitwasyon nila. Makaasa sila, makukuha nila. Hindi ko pababayaan yung gamit nila. Buong-buong makuha nila. Walang sira, walang ano. Pahalagahan ko ang gamit nila. Ayaw ko yung pagsabihan ako na irresponsable ako. Alam ko. Kahit ganun lang ang bagay. Kasi ano ko yun eh. Pugad, pagod at saka puyat. Para lang makabili ako ng gamit. Mula pagkabata, hindi ako nagkaroon ng gamit. Mula pagkabata, hindi pa ako nagkaroon ng TV. Ni anong mga gamit. Sa maliit na ako na bata, nangarap talaga ako na sana makabahay ako ng ganyan. Sana palapit yung tubig ko. Para hindi na kami iigib sa malayo. Sana magka-TV ako. Sana yung mga plano ko. Dati nagpaplano lang ako, pero sabi ko sa sarili ko, hanggang plano lang ako, wala akong magawa. Pero nung nagkahiwalay kami ng asawa ko, sabi ko, ito pa ba? Ito pa ba ang iparanas ko sa mga anak ko? Ito pa ba ang ipapil ko sa anak ko? Nararanasan ko naman ito sa mula pagkabata ko. Hindi kami nagkaroon ng TV. Usa lang kami mahihirap. Mahirap lang kami. Kaya ayoko yung iparanas ko sa mga anak ko. Ang naranasan ko sa maliit pa ako. Kaya lang sumikap ako. Tiniis ko lahat-lahat na mawala yung sa piling ng anak ko. Kaya sabi ko, diyan lang muna kayo mga anak ko. Pag makahaon ako sa hirap, pag makapundar na ako, kukunin ko kayo. Kaya yung nakapundar na ako, wala akong swerte sa pangalawang bisis. Yun. Nakapundar naman sana ako. Pero wala na naman kami. Wala akong swerte. Kaya sabi ko, tama na. Tama na yun. Tama na. Kaya sabi ko, hayaan ko na lang yung mga ano ko. Kukunin ko na lang yung mga gamit ko. Na naipundar ko mula sa abhapa ko ng trabaho. Sana makuha ko buong buo ngayong December na to. Kukunin ko yung mga gamit ko. Tinais ko lahat-lahat. Para sa mga anak ko yun. Hindi para sa akin. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa aking mga anak. Kaya kunin ko. Kaya pasensya na kayo ha. Kung nag-i-emotional ako ngayon. Sa mga nakarelate ngayon sa akin, alam kong maraming nakarelate sa akin. Isang single mother sa ilang mga anak.
tinataguyod nila ng maayos yung mga anak nila. Habang tayo nandito sa malayo, nagsipag sa pararan para sa mga anak natin. Kaya tulad sa akin, na bilang isang single mother para sa mga anak niya, mama at saka papa sa mga anak niya, proud kayo ta sa ato kagalingon. Sa kaibaw ako, daghang proud kayo payhan ako proud ko sa akong kagalingon nga nakatayo ko sa sarili kong sikap. Proud kayo ko sa akong kagalingon nga nakabalay ko para maipakita ko sa akong mga anak, para ako ang sumbalan sa akong mga anak nga si mama o si papa kaya ni mama nga naging papa siya, kaya ni papa nga naging mama siya. Amo ba na? Kaya kamo mga anak na makapanood sa akin ngayon, kung sino itong mga magulang nyo na nagtatrabaho, pahalagahan nyo, mahalin nyo. Ako na malayo ko sa akong mga magulang, pero ngayon lang hindi ako nakapadala dahil sabi ko, nanay, ako lang muna ha. Ako lang muna sarili ang ano ko. Magmahal ko na ako. Hindi ako nakapagpadala ngayon. Muna nang nagmahal ako November 8. Hindi na ako nakapagdala. Sakit man, kaya hindi ako nakapagpadala sa kanila kasi sabi ko, magmahal muna ako. Para pag-uwi ko, may matitirahan kami sa anak ko. Alam ko marami magka-relate sa akin yun. Pasensya na kayo. Kaya, comment lang kayo. Basahin ko. Mahilig naman ako magbasa ng komentaryo eh. Masaya na ako. Warong komentaryo sa akin. Happy na kaya ko sila. Kahit i-share, comment, like, huwag ka na kaya ko sila. At sa katulong kayo mo sa akin. Pasensya na nga medyo hindi tayo araw-araw minsan naka-video. Sobrang busy. Super ako busy dito. Pag-isa lang ako dito. Mula first floor, second floor, third floor. Tiniis ko lahat. Kayanin ko to. Nandito na ako. Wala na akong magawa. Kundi magtiis. Tiisin ko na lang to. Kaya sobrang pagod yung katawan ko. Stress yung utak ko. Stress, pagod po yan. Minsan di ako makatulog diretso dahil sa sobrang pagod. Sige na ha. Mag-ingat tayong lahat. Tayo mga OFW, mag-iingat tayo lahat. Alam kong hindi tayo pababayaan ni Lord. Nandito si Lord lagi sa atin subaybay. Lagi nakaalalay sa atin. Kaya huwag natin pababayaan yung sarili natin. Marami na tayong gawain, pero huwag lang pababayaan yung pagkain. Kahit ako umiiyak, kain pa rin. Kahit pagod, kain pa rin. Kasi kung pagod ka na, wala ka na dito, gutom ka. Lalo ka pa maghihina. Kaya huwag niyong pababayaan yung pagkain nyo. Tayo lang ang makatulong sa sarili natin. Iyan lang ang ma-share ko sa inyo, mga kapwa ko OFW. Minsan, itawa lang natin itong pagod natin. Kung mamiss natin yung pamilya natin, ito lang.
ito na, kausapin na natin sarili natin sa harapan. Isipin mo na lang, may ka istorya ka sa harapan mo. Pero sarili mo lang, binibidyohan mo. Sige na, babay na. Tapusin ko lang itong awit ko. Mag-ano ko ito. Tahin na. Para kay babay. Ito sa Luis. Hindi ko na iwasan talaga ng emosyonal ako ngayon. Pagod ako, hindi maintindihan yung mga paa ko. Parang umalis na yung init sa paa ko. Sa likod ko. May nanghaso pa sa kong hula-una. May marinig ka nga hindi maganda. Basta may marinig ka na hindi maganda. Kung sinong katulad sa akin na makarinig na hindi maganda. Dito na nangyari talaga. Siguro nakarinig na ako ng ganyan. Naranasan niyo ba? Ang naranasan ko na may mga marinig kayo na di maganda. Ganyan. Hila. Gusto ko na makuha yung mga gamit ko nasa Negros. Pero hindi ko pa makuha. So, din ko binag-lockdown naman. Puhisyo, hassle. Kung mag-ano ka, bibiyahe ka. Kasi marami ka pang mga requirements na asikasuhin. Tapos, quarantine naman 14 days. Kaya wala talaga. Nag-alala ako sa motor ko, TV ko. 1 year na mahigit, hindi. Mula nung umalis yung anak ko, December. Ngayon darating na itong December na to. Mabuti lang kung hindi niya pinabayaan. Grabe naman kung pinabayaan naman niya. Alam mo ba kung bakit? Makasabi talaga ako kung pinabayaan niya. Grabe naman. Wala akong kasalanan na nagawa sa kanya. Tapos babayaan na niya. Alam niya. Kaya makasabi talaga ako kung pinabayaan niya. Makasabi ako, grabe talaga. Buti lang 1,000, 2,000. Kaya okay lang. Ika to 15,000 na. Hindi na ako makapalit ng ganyan na flat screen, 32 inches. Yun ang pangarap ko, na magka-TV ako. Mula kasi pagkabata ko, hindi kami nagkaroon ng TV. Kaya masaya ako na makuha ko sana yun. Electric fan, TV, motor. May sidecar naman sana yun. Pero kaso lang, bininta eh. Sinabihan kong hindi, pero wala. Bininta talaga. Pasensya na ha. Dito ko lang ibuntong ang lahat-lahat sa video na to. Kaya pasensya na kung sino mo makapanood nito. Pasensya na. Pag ganito ako, pero nag-alala ako sa mga gamit ko doon sa Cebu. Hindi na ako makapili. Pag uwi ko, wala na ako. Ito lang, tinapos ko lang yung galastusin ko sa bahay para matapos-tapos na. Ay, Diyos ko Lord. Bye-bye. Good night sa ating lahat. God bless you all. Mag-ingat tayo palagi.
Huwag pabayaan ang sarili, lalo na sa mga kapwa ko OFW o mga single mother dyan. Kayang-kaya natin to na naging mama at papa tayo sa ating mga anak. Isipin nyo lang, kayang-kaya natin to. Kung ang tao nangangarap, bakit hindi? Bakit hindi natin makakaya? Lalo na nga nagtrabaho tayo dahil may pangarap tayo para sa ating mga anak. Sila ang inspirasyon natin. Sila ang nagbigay lakas natin sa ating pagsisikap, sa ating paglalakbay. Tiniis natin lahat-lahat na mawalay sa piling sa ating mga anak. Alam kong bawat minuto, segundo, araw, simana, buwan, malaki na ang pagkukulang natin sa ating mga anak. Habang sila'y lumalaki, wala tayo sa piling nila. Maski tayo ang nag-guide sa ating mga anak habang lumalaki sila. Pero sino pa ba? Kaya kayo mga nanay, mga single mother, i-focus lang nyo sa iyong mga anak. Dito nyo ibuntong ang lahat-lahat. Monitoron nyo. Tulad sa akin, nagmamonitor ako sa anak ko. Wala akong ginawa kundi monitor. Kumusta na sila? Kumusta na kamo? Kumusta na dyan? Wala akong ibang libangan. Bibigyan ako sa mga friends ko na para may libangan ako. Ayoko. Mas masaya ako na sila nga akong kausap. Mas masaya ako. Dito ko ibuhos lahat-lahat sa kanila ang oras ko. Kunti lang ang oras ko. Kaya hindi ko na iniintrahan ng iba pa. Pasaylo ako lang. Sorry kung wala, hindi naman sa ibig sabihin na nangingialam ako sa kung ano. Kasi nagdepende naman na sa inyo, di ba? Iba-iba tayo ng ano. Kaya, bakit naman po kayo pakikialaman? Buhay niyo yan. Tsaka buhay ko rin. Kaya, ako, na nakaranas ng mga ganyan, sabi ko sa sarili ko, tama na. Tama na. Kaya bye-bye. Good night. Sa sunod na po na akong video, i-upload ko lang para makapanood ka mo. Kaya, kung sino itong gusto makapanood sa akin, don't forget, subscribe. And click the button bell, ang notification bell para maka-notify ka mo sa akong upload sa akong mga videos. Kaya God bless. Bye-bye.